Ang kwentong ito ay tungkol sa isang bisita sa kasal sa lugar ng Palawan na walang awang ginawang handa. Sino ang kaawa-awang biktima na ito at bakit ito ginawa sa kanya? Welcome to Tagalog Story Files. Kung ikaw ay mahilig sa kwentong krimen, katatakutan, trivias at general knowledge ay huwag kalimutang mag-follow at mag-subscribe. Ang kasal ay isa sa pinaka-importanteng pangyayari sa buhay ng isang tao. Kaya naman ito ay pinaghahandaang maigi bago pa man maganap. Normal sa ating mga Pilipino ang mag-imbita ng mga kamag-anak at mga kaibigan para matunghayan ang selebrasyon ng pag-iisang dibdib ng dalawang taong nagmamahalan. Ngunit sa isa sanang masayang kasalan na naganap sa Palawan, ay nauwi sa trahedya dahil sa kahindik-hindik na pangyayaring naganap na ginawa ni Eladio Baule. Ang bayan ng Nara sa Palawan ay isang maliit at tahimik na bayan. Mayroong magagandang tanawin at likas na yaman dito tulad ng mga kabundukan, beach at mga natural springs. Kaya naman balak sana itong gawin na isang ecotourism destination. Ngunit imbis na ito ay maging atraksyon sa mga turista, ito ay sumikat dahil sa isang kaso ng karumal-dumal na kanibalismo na gumulat sa buong Pilipinas. Si Eladio Baule ay isang magsasaka sa bayan ng Nara sa Palawan. Siya ay 47 years old nang mangyari ang krimen. Noong araw na nangyari ang krimen ay kasal ng kanyang anak na babae. Tradisyon na sa lugar ng Palawan ang sayawan sa gabi bago ang kasal kinabukasan. Hindi rin mawawala ang inuman kapag nagkaroon ng sayawan kaya't hindi may iwasan ang may malasing sa selebrasyon. Noong July 14, 2004, habang umiinom ang mga bisita, isang lalaki ang natumba sa sobrang kalasingan. Siya ay kinilalang si Benji Ganay, 25 years old, pinsan ni Eladio Baule. Sa kanyang pagkatumba ay nahawakan niya ang ng babaeng ikakasal na anak ni Eladio. Hindi malaman kung ang pagkakahawak ba sa ng bride ay sinadya o aksidente lamang. Ngunit dahil sa pangyayaring ito ay naganap ang krimen na hindi inaasahan. Gawa ng sobrang galit na naramdaman ni Eladio dahil tila nabastos ang kanyang anak na ikakasal sa nangyari, ay tinawag niya ang kanyang anak na lalaki. Ang kanyang anak na lalaki ay kinilalang si Gerald Baule. Siya ay 21 years old noong panahong iyon. Tinawag rin niya ang kanyang mga kaibigan na sina Sanctuary Peke at Junie Buyot na parehas 36 years old noong mga panahon na iyon. Silang magkakaibigan ay langwa sa alak dahil sa dami ng kanilang nainom. Nag-usap-usap silang magkakaibigan at inaya nila si Benji na sumakay sa tricycle para kumprontahin sa nangyaring panghihipo. Nang sumakay si Benji ay dinala nila ito sa isang liblib na lugar sa bayan ng Nara. Nang madala nila ito sa isang liblib na lugar ay nagkaroon sila ng komosyon na naging dahilan para pagsasaksakin nila si Benji. Dahil sa napakaraming saksak na natamo ni Benji, siya ay binawian ng buhay. Ngunit hindi pa nakontento ang magkakaibigang sina Eladio kahit patay na si Benji. Kumuha sila ng mga dahon ng nyog at kerosene at sinimulang silaban ang katawan ni Benji na tila nagkakatay lamang sila ng baboy. Pinagpuputol nila ang katawan ng biktima. Kinuha nila ang mga laman nito at lamang loob at saka iniluto. Ang mga buto naman ng biktima ay itinapon nila sa creek sa paniniwalang matatangay ito ng tubig kapag umulan. Matapos nilang maluto ang tira-pirasong katawan ng biktima ay dinala nila ito sa resepsyon. Inihain nila ang lutong katawan ng biktima sa mga bisita na pumunta sa kasalan. Ang mga pumatay ay nag-uwi pa ng ilang pirasong laman ng katawan ng biktima nila. Inihain nila ito sa kanilang mga kaibigan at pinagpiestahan nila ito sa pag-aakalang karne lamang iyon ng baboy. Ngunit ang hindi nila alam ay laman na pala ito ng isang tao. Makalipas ang ilang araw ay hindi na matiis ng kaibigan ni Eladio ang pag-uusig sa kanya ng kanyang konsensya. Kaya't sumuko si Junie Buyot sa kanilang barangay at umamin sa ginawang pagpatay at pagkat sa katawan ni Benji. Sinamahan ng kapitan ng kanilang barangay si Junie para pumunta sa police station at doon niya isinalaysay ang kanyang kwento. Ayon kay Junie ay pinilit siyang kumain ni Eladio ng laman ni Benji. Sa sobrang pandidiri ay sinukan niya umano ito ngunit tinutukan siya ni Eladio ng kutsilyo para lunukin ito.
Dagdag pa ni Junie, nang dalin umano nila ang nalutong katawan ni Benji ay inihain nila ito at ipinakain sa mga bisita. Maari umanong dahil sa kalasingan kahit hindi na nila alam kung ano ang kinakain nila. Kumalat ang balitang iyon sa kanilang lugar. Hindi makapaniwala ang mga taga roon na magagawa ng mga sospek ang karumal-dumal na pagpatay kay Benji dahil ayon sa kanila ay mga normal na mamamayan ng mga ito sa kanilang lugar. Ang pagpatay kay Benji ay ang kauna-unahang kaso ng kanibalismo sa bayan ng Nara. Malaking palaisipan pa rin sa mga pulis ang nangyaring pagpatay kay Benji. Tila hindi sila makapaniwala na dahil lamang sa maliit na bagay at hindi pagkakaintindihan ay nauwi sa trahedya. Inireklamo ng tourism officer ng Nara na si Reynaldo de la Rosa ang nangyaring krimen sa bayan na ito. Kumalat din ang balita mula sa media tungkol sa kanibalismo na naganap sa bayan. Ayon kay Reynaldo, hindi detalyado ang mga media reports na lumabas tungkol sa krimen na naganap. Nagmukha daw tuloy parte ng kanilang kultura ang kanibalismo. Naglabas din ng statement ang dating mayor ng Nara na si Lucena de Maala kung saan sinasabi na isolated case ang naganap na krimen at bukod doon ay wala ng iba pang kaso ng karahasan na naitala sa kanilang bayan. Ang naganap na krimen ay nagdulot ng mga haka-haka. Marami ang napatanong kung grupo ba sila ng kulto o kung meron pa ba silang ibang biktima. Matapos ang confession ni Junie sa krimen na naganap ay hinuli ng mga otoridad ang mag-amang Eladio at Gerald Baule at sila ay kinulong. Sinusubukan din silang kuhanan ng litrato ng mga photographer subalit sila ay umiiwas at ayaw pakuhaan ng litrato ang kanilang mga muka. Binalaan din sila ng kanilang abogado na manatiling tahimik at huwag sumagot sa mga katanungan ng media. Ngunit nang siya ay tanungin ng isang press, sinabi ni Eladio na wala siyang alam sa sinasabi nila at masyado na raw malaki ang kahihiyan na sinapit nila. Ayon sa tourism officer ng Nara ay malaking epekto ang krimen na naganap sa kanilang lugar. Dagdag pa niya ay nagdurusa pa rin ang tourist resort ng Nara dahil dito. Malapit na raw sana nilang isulong ang step-up promotion para sa kanilang mga beach, waterfalls, hot spring at mountain trekking. Kinakailangan daw nilang baguhin ang kanilang strategy para matanggal ang bad publicity na dinulot ng krimen. Malaking epekto rin ang nangyari sa mga mamamayan ng Nara. Maraming tao daw ang nagsasabi na ang mga tao sa bayan ng Nara ay cannibals. Ang mga ganitong pangyayari ay bihira at hindi sumasalamin sa kaligtasan ng isang lugar. Tandaan na ang kanibalismo ay isang immoral na gawain at pinagbabawal sa Pilipinas. At ang kaso na ito ay masasabing isang isolated case at hindi makakabawas sa likas na ganda ng bayan ng Nara. Ikaw, ano ang masasabi mo sa kasong ito? At ano ang mararamdaman mo kung ikaw ay isa sa mga bisita sa nasabing kasal? Kung may mga kaso kayong gustong itampok sa ating channel ay huwag mag-atubiling i-comment ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Huwag din kalimutang i-on ang notification bell para maging updated ka sa mga bago naming videos. Thank you for watching.